tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Ngayong araw, isa na namang mainit na issue ang ating pag-uusapan. May pahayag si dating Senate President Franklin Drilon tungkol sa investigasyon sa napakalaking flood control projects ng gobyerno. Halos 590 billion pesos ang halaga. At ang sabi ni Drilon, hindi raw dapat ang Kongreso mismo ang manguna sa investigasyon. Ang tanong, bakit kaya at sino raw ang mas dapat mangasiwa? Tara, himayin natin! The Commission on Audit and the Ombudsman should take the lead. Mga katinig ko, alam naman natin na isa sa pinakamalaking item sa budget ng gobyerno nito mga nakaraang taon ay ang flood control projects. Kung ikukumpara noong 2016, panahon nga raw ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nasa 64.2 billion pesos lang ang flood control budget. Pero ngayon, para sa 2024 at 2025, halos 590 billion pesos na nga raw. Grabe, ilang beses na mas malaki. Siyempre, malaking pera ito at natural lang na tanungin ng publiko, nagagamit ba ng tama? May transparency ba? O baka naman may mga problema sa implementasyon? Without casting aspersion, ang hirap niyan. Hindi paniniwalaan ng taong bayan ang resulta ng kanilang investigasyon. Dahil sila-sila rin, di ba? Ngayon, busisiin natin ang punto ni dating Senate President Franklin Drilon. Kung sa perception nga raw ng publiko, ang mga kongresista umano raw kasi ang naglalagay ng insertion sa budget. Tapos sila rin ang mag-iimbestiga? Hindi ba parang mahirap paniwalaan? Kaya para kay Drilon, mas nararapat na Commission on Audit o COA at ang Office of the Ombudsman ang manguna sa investigasyon. Bakit? Kasi independent agencies sila, hindi nakasalalay sa politika at mas may kredibilidad na maglabas. Dagdag ba ni Drilon, may mga kontrata raw na nakapagtataka. Imagine, mga kumpanya may kapital na 250,000 pesos lang pero nabibigyan ng bilyon-bilyong kontrata? Posible ba iyon? Kaya natural lang na maraming magduda. At isa pa, gusto rin niyang alisin na ang mga district engineers ng DPWH dahil ayon sa kanya, madalas ginagamit lang daw itong palusot o extension ng mga mambabatas para sa mga proyektong araw. Ngayon, eto na ang mas interesting na bahagi. Sino nga raw ba ang namumuno sa Kongreso? Siyempre nga raw, si House Speaker Martin Romualdez. Panon siguro. At dahil Kongreso ang siyang nagsusulong ng investigasyon nga raw, natural lang na may ugnay ang pahayag ni Drilon sa kasalukuyang liderato. Hindi naman tahasang pinangalanan ni Drilon ang speaker. Pero mali daw, kung Kongreso ang mangunguna, mahihirapan silang alisin ang duda ng tao na baka may conflict of interest nga raw. Kasi nga, sila ang may kinalaman sa budget, sila rin ang mag-iimbestiga. Kaya para sa publiko, parang sila na ang taga-approve, sila pa ang judge. Kaya lumalabas na para kay Drilon, mas makabubuti kung ibibigay ito sa COA at Ombudsman para walang bahid at para mas malinaw ang accountability. Kung tutusin mga katinig ko, may punto talaga si Drilon. Sa dami ng issue ng korupsyon sa nakaraan, hindi may iwasan na magduda ang taong bayan kapag mismong Kongreso pa ang humawak ng investigasyon. Kahit pa sabihin nilang seryoso at transparent sila, mahirap alisin ang perception na baka protektahan lang nila ang isa't isa. Kaya nga, kung gusto talaga nilang ipakita na walang tinatago at gusto nila ng transparency, mas magandang ipasa na lang sa independent bodies
tulad ng COA at Ombudsman. Kasi kung sila mismo ang mag-iimbestiga, kahit anong resulta pa ang lumabas, mahirap kumbinsihin ang publiko na 100% credible. Mga katinig ko, ito ang malaking tanong ngayon. Papayag ba ang Kongreso sa pamumuno ng Speaker na ipaubaya ang investigasyon sa independent agencies o ipipilit nila na sila pa rin ang mangunguna? Sa huli, ang pinaka-importante, 590 billion pesos po ang pinag-uusapan dito. Hindi ito maliit na pera. Pera ito ng taong bayan at dapat siguraduhin na ito ay mapupunta sa tamang proyekto, sa tamang paggamit at hindi basta-basta nauubos ng walang malinaw na resulta. Kayo mga katinig ko, ano ang tingin ninyo? Sang-ayon ba kayo kay dating Senate President Franklin Drilon na COA at Ombudsman na lang ang manguna? O okay lang ba na Kongreso pa rin ang mag-imbestiga? I-comment ninyo sa baba at sabay-sabay tayong mag-usap tungkol dito. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, hindi talaga nila susolusyonan ang flood problem kahit gaano pa kalaki ang budget na nakukuha. Kasi kapag walang baha, wala silang makukuhang pondo na pwedeng ipulsa. Source of huge money na mga corrupt congressmen yan. Source of corruption. Kaya Filipinos cannot expect anymore a comprehensive solution of the flood problem in the Philippines. Very correct. Absolutely right. And may also be monitored and evaluated by the inspection and monitoring unit of every local government unit, if there is. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!